Siningaga mga kautoran, ang ato nga suhito nga pagadalon siningtag na sa aga, ginuluhan ko siya, how long, O Lord? Ang ato kitix makita sa bugna 6, versikulo 10. Siling nga dire nagsinggit sila sa mabaskog nga tingog o damhanan nga Ginoo, balaan kag matuod, tubtob pabalasan o nga hukman mo, kag balusan ang amon dugo sa mga nagapuyo sa duta. Magamputa. Kaman ako likod-tuban ng mga Diyos, nga rakas kita saan sa mga langit, salamat Ginoo sa gayon, yung binhatag sa amon. Diyos, tabangi kami, samtang kami magatuon sa imong nga pulong, nakahatag sa amon sa kabaskog sa pagalakad, samtang kami nagapalapit sa imong kaduhang pagbalik, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kauturan, isa kini kapalamangkutanon sang mga balaan sa Ginoo. Kung imong basahon nini siya sa versikulo 9, nakita dito nga ang mga kalag nga ara sa idalom sang altar. Mga kalag. Anong botsing kanon, mga kauturan? Ang pulong kalag sa Biblia, kung patay ang tao, kung buhi ang tao, ginatawag na siya nga buhi nga kalag. Botsing kanon sinidriya, mga nagkalamatay na nagapamangkot sa Ginoo. Ini nga kamangkot, mga utod, nagsugod pa sa panahon nga ang tao nahulog sa sala. Kung imong makita diri, makasiling ka, uy, may ara kalikalag na namangkot sa Ginoo, tunan ako ni. Sa Genesis 4, versikulo 10, kag ang Ginoo nagsiling, ano bala ang nahimo mo? Ang tingog sang dugo sang imuotod nagtuaw sa akon gikan sa buta. Amoy niyang panahon naging patay ni Cain si Abel. Ang dugo ni Abel naglambot sa ginarian sa mga langit. Kaangay sining mga kalag, sining pinadiri nga nagsinggit sa tubangan sa ginutubtob san o Ginoo. Ini ginatawag mga utod personification. Dilibot hambalon nga ang dugo naghambal. Dilibot sing kanon nga mga patay naghambal na manggot ito sa Ginoo. Gintawag ni siyang personification utod. Ano bot sing kanon? Laragway siya sa isa ka punto nga maintindihan sang tao ang mensahe. Kay kung hindi paghimon kaangay sini, hindi kita makasabot kung makaintindi mga kauturan. Nagpaintindi nga ang matarong nagapangayo sang hustisya mga kauturan. Kaya balo ka mo nga sa sining kalibutan na punan sing inhustisya baya. Ang nagadaog, nagalapas sa hustisya. Ang biktima mga matarong, amo gani na nga ang pamangkot mga utod, how long, O Lord? Tubtob san o ini Ginoo? Sa kasaysayan sang Sodoma kag Gomora mga utod, dundumo natin. Ang siyudad sa Sodoma kag Gomora, siling sa Biblia, grabe ka laway. Daw hindi nimo maintindihan ang mga tao nga ara dito. Ang tanan na ginahimo sa mga tao, puros lang kalainan mga utod. Sa Genesis 18, versikulo 20, nagsiling ang Biblia. Yan ang Ginoo nagsiling, bangod nga ang pagsinggit batok sa Sodoma kag Gomora dako, kag ang sala nila mabug at sing tama. Grabe ang sala sang Sodoma kag Gomora. Mamangkot kita karon, ano gid balang sala sining syudad na ginsunog sa Dios.
gin-enumerate ko di tatlo lang, pero damo pa gini. Pero ang pinakika-grabe nga sala sa Sodoma kag Gomora iso, mga utod, ginbutangan ko sing tatlo diri. Number 1 nga sala gid sang Sodoma kag Gomora makigsunan, inang ginatawag nga same-sex marriage. Ang babae mamanas ang parihas babae. Ang lalaki parihas niya nga lalaki. Kag kung ano nga tabo sa Sodoma mga utod, amo man ang sitwasyon natong karon. Makita nimo nga may mga nasyon nga nag-approve na sa ginatawag same-sex marriage. Ini nga sala naglambot sa ginharian sa mga langit. Ini nga sala amo ang unang rason nga ang aginsunog sang Ginoo ang Sodoma kag Gomora. Kung atong basahon diri sa Roma, si San Pablo nga daan nag-warning sining mga butang. 1 versikulo 27 siling pa niya diri. Kag sa amo man nga bagay, ang kalalakin-an nagbiya sang kinaugali, nga amo ang paggamit sa mga babayi, ka nagsunog sa ila kailigbon sa isa kag isa. Ang mga lalaki sa mga lalaki, nagabuhat sing makahuluya, kag nagabaton sa ila kaugalingon sang silot nga nagakaigo sa ilas. Anon sing San Pablo, isa ka bagay nga tuman ka makahuluya. Una-una bala nga ang bahay versus bahay. Sa imo ben, nag-anuhan sila ka to, pampaanay. Ang laki versus sa laki. Sa Biblia mga utod, waay sing same-sex marriage. Waay sing third sex mga utod. Na-develop lang ini tungod sa mga ginabatyag sang tao, tungod kay may ara kita sang ginatawag na free will mga utod. Ato na yung desisyon nga mag-amota sina. Ato na yung desisyon nga magtumboy kita. Ato na nga desisyon nga mahimo kita nga bayot. Pero sa tubangan sang Ginoo mga utod, ini dili mayo. Ang Sodoma kag Gomora amoy na ang isa sa mga rason nga ang ginsunog sang Ginoo in sila. Nakadumdum kamo sang nagkadto manulunda sa Dios dito sa Sodoma, amotong ginatasan sa pagpaulan sa kalayo sa ila, pagkakita sa mga tao dito sa Sodoma, ginkadtoan nila dito sa balay ni Lot, gusto sila kuno nga makik-six sa tong mga lalaki, kita mo na. Pero siling ni Lot, hindi mahimo, kay bisita ko sila. Pagkaaga gid, ginano sa Ginoo, ginsunog ang among siyudad. Number 2 reason nga ang ginsunog ang Sodoma at Gomora ay idolatry ito. Pagsimba sa mga Diyos. Ang mga tao dito nagasimba sa mga binuhat imbes sa magbubuhat sa langit at sa luta. Ini ay idolatry mga kauturan, vertically suning sala sa katawhan mo. Ginahukman ini sang Ginoo. Ang Diyos hindi gusto siya. Nakita ninyo sa panahon nga nagkalamatay ang katawhan sa Israel dito sa Midian, tungod ini sa idolatry. Nagsimba sila sa iban nga mga Diyos, mga utod. Number 3 nga rason nga ginsunog sang Ginoong Sodoma kag Gomora tungod sang pag-oppress kung pagdaog-daog sa mga balo kag sa mga ilo. Ang Biblia nagsugid sa aton nga ini sila kinahanglan ampingan nga klase sa mga tao. Kay ginatawag na silang vulnerable nga mga tao sa society mga utod. Why sing makatabang sa ila, kinahanglan nga palanggaon ini sila. Pero dito sa Sodoma, ining mga balo, why na? Ginapugos, basta why nila ginatagad sa Binisaya pa, kag ang mga ilo, mga kauturan.
Bunang ang pamangkot sang mga balaan sa Ginoo. How long, O Lord? Ang kalibutan na punan sa mga panghitabo nga hindi mahangpan sa mga tao nga tagwala si pakadtuan ang tao. Makita nimo sa atong kalibutan karon. Why ka mo katanaw wala sa telebisyon mo po daw? Nga ako pirmi ko walang tao sa Al Jazeera gid Al Jazeera kag CNN dito sa may giningalor sa Republic of Congo mga utod daw matumbang gobyerno nila ang rebuilding nila ang tawag na M23 communist gali na siya sige kagira kag sunod ang kinalisod pag isini tungod kay ginasuportahan sa neighboring country Rwanda perti kagamo sa ilang utod ang pinakadamo nga displacement nga na-displace nga mga tao utod amo ang dito sa Congo nga nag-abot sa pila ka milyon sa mga tao. Dito sa Sudan amo gihapon na giyera gihapon siya hasta karon sa Nigeria mga utod ang Ukraine pinakauna hasta karon lang gihapon. Sa Syria bagulang ginbombahan sa Israel ang Syria sa border ay siling pa sa Israel dira ang ilang mga armas sa tong nagligad pang administrasyon. Kag ang Lebanon kay way pa maubos ang ginatawag nga ano tong grupo to? Hezbollah. Way pa matapos, way pa maawakan, way pa ma-eliminate ang Hezbollah. Busa siling sang balang kasulatan na makita naton nga aton kalibutan na punan sing kagamuh mga utod. Pasalamat na diri sa ato nasyon kay hindi tanto pero ara lang yung mga political related incidents mga utod no. Damo naman si pagpusel may dito vice mayor patay to diri sa may Maguindanao area. Ano na ang sitwasyon? Ang eksperyensya sa magitutunan ni Jesus, dumdum ka mo sina. Si Esteban, mga utod, sa Binuhatan, Kapitulo 7, 1-60. At ang dumdumon, ni si Esteban, mga kuturan, diakono sang panahon sang Apostolic Church. Hindi siya mapisan, magwalis may balita. Kaginatagan siya sang Ginoo sing kaalam sa pag-saysay sa kamatuoran. Ang record nagsugid sa aton nga damo si mga doctors nga nagatubang kay Esteban, mga doctorate nga mga Parisiyo ka mga Hudyo mga utod. Pero hindi nila madaog si Esteban sa katarungan mga utod. Nagligad nga payout sa senior citizen. Katong ang Miyerkules iban si Dia tag sa ismil na ilang pataya niya single lang niya 3,000 lang si mami ni mo diyo katawat man ay why ko muna huna nga sugata ko tanal ko gamay pa tao siya ikaw karon ang pining prayer pastor palit ang pag-introduce na pero mga tutoran malipay ta kaangay sila maya makonda tao, makilang ang tas kalibutan. Si Esteban, mga utod, nakita nila ang abilidad ni Esteban. Dayon ang ilang ginhimo, ilang ginakusar si Esteban. Sa kaso nga masiring naton without probable cause. Sa aton karon mga utod, ang ginaabangan sa mga tao mga gani, impeachment trial. Siling sa ibang nga mga congressmen, kag siling sa ibang nga mga paborgid, kinahanglan sugda na ang pag hearing sa impeachment case batok sa Vice President sa Pilipinas. Kabalo ka mo, siling sang Senate President Chis Escudero, magbisi pa ang mga kandidato kaya sa impeachment trial utod ang magtindog nga judge mga senador
Sunod, ang mahimo nga prosecutor mga congressmen. Ti si Leni Escudero, dito lang ta sa, ano to? July 30. July 30. Kay kabalo ka mo motod, pila kinahanglan nga makonvict ang isa ka nakasuhan sa impeachment, pila ka bilog nga senador ang magboto. Ay mo kalumang 2/3. Watching ganon, 15 sila kabilog senador. Tingnan tanaw-tanaw man sa iba na daw hindi sila makakuha 15. No? Di karon ibang mga senador na sigurado din magboto sa impeachment yung tiberos. Pero pag-abot karon sa July 31 na siya. Tapos sa mayang term, kag ibang padira, ti ang bag-o naman ng mga senador, amo na mag-compose sang impeachment court. 24 sila. Di sigurado may ma-appeal gyapon ta si Bongo, ma-appeal gyapon dira si isang kalbo. Si Bato de la Rosa. Kag isa pa ka question mga utod legally. Inabalang ka panilag taman bla kung ano bitaw. Ang impeachment mga utod kinanglan i-file mo na siya isa ka beses sa isa ka tuig. Karon tingali, hindi tayo makumagpanggit, pero sa akong argumento kung kaso, pag-abot sa July 30, lain na ang mga prosecutor kay nga aman. At siguro, ito ibang congressman to, mapirde. Lain naman mga senador. Ano karon? May puruhan nga hindi madayon nga aman. Inaakon lang na ha. May gamay mata nga mga knowledge about sa mga legalidad wala. Ay manlain na to nga set of justices mo. Di kung hindi madayon sina, another next year naman, amo na siya mga utod. Si Esteban mga kautoran, balik sa istorya. Ang prosecutor niya pertikadamo, why siya sing legal counsel. Kag ang istorya nagsugid sa aton, na samtang siya ginalitis mga kauturan, ang desisyon sang korte sina nga panahon tapos na. But sing kanon, anuman ang rason, anuman ang depensa nga himo ni Esteban, hindi gid siya kalibre, patyon gid siya. Amo inang hostisya nga hindi tuod na hostisya mo to. Anong natabo? Ibato si Esteban. Si Pablo, sa eksperyensya naman mga kauturan. Sa madamo, makaginan si Pablo ginano, panginguhaan nga patyon. Grabe ang mga pamaagi sang kaaway nga madula lang ang tao sa Dios. Ang mga Kristohanon, sugod sa 538 tubtob sa 1798 AD mga kauturan sa natabo. Sulod sa 1260 ka mga tuig, madamo sa mga Kristohanon ang ginpangpatay nga way gid sing hostisya. Ginpatay sila tungod kay sila matarong nga mga tao. Ang mga makasasala nga tao ginbuhi, ang matarong kinahanglan pagano kuno pagapamatyon. Bisan sa aton panahon karon obserbahin nyo bala. Kung nagahimo kasing matarong di ka maayong tao. Pero kung nagahimo ka tinunto, ginadayaw-dayaw ka pa ka ibang tao. Tono ba? Mahubog. Mangbato ka mga balay. Magsinggit kinaway pagkaagano siling ka iban. Kuyawa ka priba. Sikat ka gabi ba? Nami! Pero ikaw, na nagahimo si matarong pananaw sa iban niya, ano ka? Hindi maayo. Amo ina ang kalibutan ta mga utod. Baliskad ang panglantaw. Ang gwapa na himong araway. Ang raway na himong nga gwapa. Tungod kay ang kalibutan, daw mga adik, mga utod. Hindi kay balos ang kwan. Sang ginatawag pala pag-identify
sang maayo kag sang hindi maayo. Amo na ang mga Kristohanon sa panahon sa Dark Ages ang record nagsugid sa aton nga sobra 5 o 50 ka milyon ka mga Kristohanon ang ginpamatay kag ginpangsinutan. Ang nabilin nga mga Waldenses noon, gitawag ni Waldenses tungod kay ang ilang forefather si Waldo. Ginhingabot sila pero nakapalagyo sila kag ang iban sa ilang nagkadto dito sa mga bukid, sa kuweba, sa Switzerland, kag sa Pransya, mga auto dito sila. Ang ilang mga kaliwat nag-eskwela sa mga universities, pero ay nila makilangi sila. Dayon ang ilang ginahimo. Abi ninyo ano? Ang mga tekstos Biblia ginasulat nila kag ginabutang sa grapang gagmay, sa mga grapang gagmaya. Dayon kung natanaw nila nga may ara sa mga estudyante nga daw may interes o to ginahatag nila na. Amo na ilang ginahimo. Butsing ganon, may aras na sing gugmas sa pagtabang sa buhat sa Dios. Kag ini sila nga mga tao ginhatagan sang reward sa Ginoo, mga kautuhan. Kag ini sila nga mga tao nga ginpamatay, amo to gihapon ang ginarepresentahan sa bugna nga nagasinggit sila, "How long, O Lord? Tub san o Ginoo?" Kita ya karon kahayahay ka naton sa aton sitwasyon, tama kahayahay, pero kisa kundi timo guyod-guyodon, hindi kin magto simbahan, kabainti na balik-balikan timo ka mga miyembro para lamot adto ka lang sa simbahan nga uto daya mao da. Anong klase ka na aton man? Normal na nga kaluwasan no. Ululuhan kapag ikaiba. Kung ito nabot panahon ng ibang itong ululog, yung matakaan na itong balik-balik. Ang pamangkot, mga katuran, "How long, O Lord?" Ang mga pirmig na pamangkot sa mga taong matarong halin sa kay Adan, paadto sa aton panahon, paadto sa katapusan ng mga adlaw, ang pamangkot tub balasan. Kaya mong makita kung ano ang resulta sa mga malauton, kaya kung ano ang resulta sa mga matarong. Katapusan nga teksto mga nagsiling sa diri. Bug na 6, versikulo 11, ari ang sabat sang Ginoo sa sadtong mga kauturan nga nagapamangkot sa iya sang amo nga palamangkutan. Versikulo 11, niyang ginatagan ang tagsa sa ila sing malaba nga panapton, nga maputi kag ginsilingan, nga magpahuway sila anay sing jutay nga tion. Tugtog nga matuman ang kadamuon sang ila masig kaulipon kag mga kauturan nga patyon subong sa ila. Una, sining pa ni sang Ginoo, sabat sa ila sa Ginoo, magpahuway anay kamo. Sa nasiling ko na kay na personification to ha. Hindi totoo nga nag-communicate ang Ginoo kag itong mga tao nagkarmatay halin kay Adan kag iba hindi. Gin-personify lang para nga maintindihan naton ang sitwasyon, mga utod. Ang sabat sang Ginoo, kaya mo man ang palamangkutadon man naton sa mga buhi na tao, tub san o Ginoo. Nga makita nimo nga ang mga makasalan sa mga nagamangkaranon ganito pa. Obserbahan na? Mga hindi maayo mga tao nagmanggaranon tapa. Unang naabla ninyo yung mga drug lords? Ha? Makabayad, sandaya kami milyon-milyon din sa nagpanguha ka kwarta. Kita ginhawa lang natin kapanirigpet ka kwarta, bili ka gumamo, 300 pesos, ginhawa mo lang kanina kung ano baklon mo para magdugay-dugay, ang 300 mo, Ben, para dugay siya, bakal ka bulad, may tag 300 mang bulad sa kilo, tanaw-unta, kung di ka magyuta yun. Diba? Kaya may kwarta mo. Pero hindi mga nagahimo sang hindi mayo, mga illegal na mga butang. Wais na iya nag-uyat sang by 100, by 1,000, ang iya milyon ang inisipay mga kauturan. Wais na inang mga tag 100,000, gamay na sa ina.
Ang mga gani nga kung imo tanaw sa mga siwing-siwing na mo, bisan mayor mabakal nila, gobernador mabakal nila, kag isa ang utok-utok magani ka mga amo sinaya, mga kanong gyapon, mga government officials gyapon, mga honorable kunuhay. Tiya mo ini, sining sang Ginoo say, sining sa ilang pamangkot dito sa Ginoo, tutop pawalasan no ini Ginoo nga sitwasyon sa kalibutan. Sando pa ni matapos, Ginoo, ang sabat sang Ginoo, pahuway anay. Bot sing kanon kung kita buhi sing kalibutan, relax lang tayo. Kung ano man ang aton makita, pabayin na sila yan. Padayon kita iyas pagkalakad. Hindi ka maguntas pagkalakad. Hindi ka magluyas pagkalakad tungod kay amo niya ato sitwasyon. Pero sa tuod lang mo to, hindi man kita sa Ginoo pabayaan nga hindi tataon. Makakaon mo tagyapon. Ang aton nga hunaon nga dili lang kita magbiyak sa pagkalakad. Sila isang Ginoo sa ila pahuway anay kamo. Sa malipot nga diyon. Kadayon sila isang Biblia ginhatagan sila sing maputi kag malaba nga bisti. Ano kuno? Gihatagan sila sang maputi kag malaba nga bisti. Tanan makita nato ng record diri nga ang bisti ni hatag sang Ginoo maputi. Nga puti. Ang puti nagasimbolo sang pagkaputli, pagkamatarong. Kaya ng mga kulor uto, may ara na siya sing mga kahulugan. Ang yellow, ano kani ang kahulugan sina? Giboy ko kahulugan? Ha? Ang yellow, nagkahulugan na siyang jealousy. No? Ang pula, nagkahulugan siyang bravery, kaisog. Ang itom, nagkahulugan siyang kamatayon, sala, sa mga tanan nga negatibo nga kulor. Amo na natupa ang itom. Ang ginhatag sa Ginoo sa mga nagpamangkot sa iya, maputi kag malaba nga bisti. Isa pagit kakahulugan, ginhatagan sila sang Dios sang iya nga pagkamataron. Hatagan kita sa Ginoo sang ginatawag Christ righteousness. Agod nga mahimot ang mataron. Kaya na istorya kami ni Jo, agafa. Sige ko siya Jo, congrats Kaya nakahimo ka, nakahatag mensahe sa divine service. Sila niya kung nang nubo lang, basta tayo makahatag lang sa message na, okay na siya. Pero tika namin na. Kaya nga aman, kaya kung reject nimo ang ginhatag sa imo nga bahin, delikado na siya. Pananglitan. Balik kung sige mo ka reject. Kada request mo, hindi ikaw. Kada request mo, hindi ikaw. Bayaan ka sa Holy Spirit. Panahon nga bayaan ka sa Holy Spirit, hindi nimo ma-identify ang mali kag ang insakto. Kaya why nasing dictate sa imo kung ano ang mataron, kung ano hindi mataron. Ang imo ginabuhat huna-huna nimo, matarong lang gihapon, pero gali hindi na to matarong ang klase kabuhat. Ang imong ugali, hunahuna nimo, okay na nis, tubangan sa Ginoo, pero gali hindi na to okay. Why? Tungod kay ginbayaan sa Holy Spirit. Amo na siling sang manulunda sa Dios, kung siling sang Dios sa mga tao na pamangkot sa iya, hinatagan sila sa maputi kag malaba nga bisti, symbolizing the righteousness of Christ sa kinabuhi naton karon. Alangan mahatagan tong mga patay na bin. Kaya atong mga patay na determina kung impyerno to, kung langit to sila. Panahon na kita mamatay, why na? Kung maluwas ta, kaluwasan. Kung hindi maluwas, why na? What kaluwasan? Nga man, tungod kay ang pagdetermine sa kaluwasan sa tao sa panahon nga madula sa sining kalibutan. Bot sing kanon nga ang maputi nga bisti ihatag ini sa aton samtang kita buhi pa. Apang ining paghatag sang Ginoo sa maputi nga bisti hindi nagkahulugan nga piriton ikaw nga i-forsay mo, nga hatagan, nga i-forsay ikaw, nga batunon mo, no, mga utod.
kinahanglan dawaton mo ini sing kinabubuton. Ang imo gid kabubuton nga dawaton mo kun nagbot hambalon nga kung gidawat mo may ara pagliwan sa imo nga kinabuhi. May pagbag-o sa imong kinabuhi. Hindi na siya madali, pero sa hinay-hinay nag-adto ka sa ginatawag maturity of Christian life. Maturity. O sing ganon, makita ikaw nga may aragit pagliwat sa imong kinabuhi. Apang kung wala gid sing pagliwat, squat sing ganon, moay mo gindawat ang bistig gintigana sa agin tanyag sa Dios. Ikaduha, ginsilingan nga magpahuway anay sing jutay nga di. Mga utod sa tuod lang. Hindi man kita magdugay sa silingan. Hindi ta magdugay. Relax lang ta. Kalma lang ta. Padayon lang ta sa pag-alangkan. But hambalon bisan tuod nga may mga failures ka sa imong kinabuhi, apang may ara ikaw sing tumong kung target nga imong igakabuhi ang kamatuoran sa Dios. Number 3, siling pa niya, tugtog nga matuman ang kanamuon sang ila masig kaulipon nga pati. Ano mo sing kanon sini? Sa aton pa mga utod, mag-aabot ang panahon sa ginatawag katapusan nga persecution sa katawhan sa Ginoo. Masugot ang sa hindi. Kung saan o man niya matabo, ay matakipalo. Apang importante nga kita andam sa atong kinabuhi. Hindi ta sagi ko nahuna sa persecution. Ato hunaon kumusta ang aton relasyon at ubangan sa Dios. Nagamatinumanon ba ta? Hindi ba ta reklamador sa iglesia? Hindi ba ta, wala ba ta nagahimo si mga bagay-bagay nga makapasandad sa iban sa iglesia? Mga kauturan, ang manulunda sa Dios nga naghambal kay Juan, pahuway anay kamo sa malipot. Diri mga utod, aton makita nga ang Dios nagsabat sa pamangkot sa iyang mga katawhan. How long, O Lord? Ang Dios naghatag sabat sa inyo sa aton sinitak na sabat. Ang Dios magapanalangin sa matang siya. Amen. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.